Hallelujah. Purihin ng Panginoon at sa wagas po magpapasalamat kami sapagkat muli bigyan mo kami, Panginoon, ng lahat. Oras nito pagkakataon upay kayo purihin, sambahin at dakilain naman. Maraming salamat, Panginoon, lawa. Sa mga ito ay mabigyan ka namin ng kagalakan ng Diyos. Salamat, Ama. Maraming salamat. Ngayon pala, pinadalangin namin, Lord, na ang gawain na ito'y patuloy upang tubayan. Gabayan kami sa pagsamba. Sapagkat wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya masalamat ito sa pagitan ng iyong kapangyarihan ng Espiritu. Kaya mo may bigyan namin sa iyo ang karapatan pagsamba at pagpupuri. Salamat, Ama. In Jesus' mighty name, O Lord. Amen.
Sa umaga po ito, Diyos, tunay na ikaw lamang Ama, makapulihan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Salamat natin ang Diyos. Amen. Okay, sa purihin ng Panginoon sa umaga ito, pagkatapos nating purihin at sambahin ng Panginoon, ay tunay nga na kasama sa ating pagpupuri at pagpahalaga sa karangalan ng Diyos sa iba't iba kundi ang pag-aralan ng Kanyang mga salita. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Kristo, if you continue in my words, yet you are my disciple, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nawa sa umaga ito ay tunay na bawat nanonood sa video ito, pagkatapos ng gawain na ito loobin nawa ng Panginoon ng bawat isa ay makalaya sa kanyang kalagayan. Purihin ng Diyos, Ama, maraming salamat sa mga ito. Muli, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Tunay nga, Ama, na kayo, Diyos, ang pinagmumulan ng aming buhay. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, tunay nga po, Diyos, na kami ay tinuring mong mga kaibigan. Hindi mo na kami tinuturing ng mga kaaway. Kundi sa makita na kamatayan ng aming Panginoon Kristo, itinuring mo kami mga kaibigan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, hallelujah, Ikaw ang nagpapabatid sa amin. Ikaw ang nagtuturo sa amin ng mga bagay na dapat namin maunawaan. Sapagkat, Lord, hindi alam ng alipin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Subalit, hindi mo din kami tinuturing na alipin, kundi tinuturing mo kami kaibigan. Kaya sumama ito na nampalataya kami na malaya namin maunawaan ang mga salita mo, Diyos, na aming pagkukulayan. Ama, sumagang ito, patuloy kong pinagdangin ang lahat, Panginoon, ng mga manampalataya magmula sa aking pamilya, Panginoon, sa aking sambahayan. Hanggang, Panginoon, sa sambahayan ng Diyos ng Salazar Family, sambahayan ng Pantalion Family, Panginoon, sa sambayan, Panginoon, ng Gonzales Family, sambayan ng Concepcion Family Ugal, sambayan ng Bilowas Family, sambayan ng Di Guzman Family, Panginoon, at sambayan, Panginoon, ng Navarro Family, sambayan ng Diyos, Asidira Family, Tobok Family, at sambayan, Panginoon, Indian Family Ugal. Lord, maraming salamat. Salamat, Panginoon, at nawa dinadako ko ang inyong panalangin sa lahat ng magkakaroon ng pagkakataon na makapanood ng video ito. Saan naman ang naroon? Nais wigkasin ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos at tunay na sa oras na ito ay nais ng Panginoon na ikaw ay makakaalam ng katotohanan. Ama, maraming salamat. Pagpalain pang bawat mga anak ko, manonood kayo ng video ka ng live service na ito. Nang layo ng pag-aaral na iyong salita at ayaan mo, Diyos, ang salita mo, Panginoon, ang magbigay kapuluan sa mga kakulangan sa aming mga kaluluwa. Ayaan mo, Diyos, ng aming mga kaluluwa sa mga ito, magkakain, Panginoon, ng iyong mga salita upang magkaroon kami ng kalakasan sa aming pananampalataya sa aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat, Lord, ang lakas
ay nagmumula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita na sinasabi mo sa aming Diyos. Salamat, Ama. In Jesus' mighty name. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So sa umaga ito ay tunay na batid natin na ang lahat ng tao, halos karaniwan ng tao ay nais mamuhay na mayroong kaayusan sa harap ng Panginoon. Nais ng mga tao na sila ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng mga mananampalataya, nais nila o nais natin lahat na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Subalit na kalungkot kumisan na kahit mananampalataya na tayo, kahit na tayo naglilingkod sa Diyos, nalalaman man natin o hindi maiwasan na ang tao ay nagkakasala. Bakit ba? Bakit ba ang tao sa kabila na sinasabi niya na naglilingkod na siya sa Panginoon ay nagkakasala pa rin sa harapan ng Diyos? Una, marahil ang tao iyon na nagsasabi na siya ay ipinanganak na muli ay maaaring hindi totohanan sa kanyang buhay na tinanggap niya si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Maaaring ang tao ito ay nagkukunwari lamang na siya ay naglilingkod sa Diyos, subalit sa kabila na mga bagay na hindi nakikita ng tao, na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam, ang nakakita. Sa kabila nito, ipatuloy siyang nagkakasala sapagkat hindi totohanan na ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Masakit man tanggapin, pero yun ang katotohanan. Sapagkat kung totoong ibinigay natin ang ating buhay sa Diyos, kung hinahayaan natin na ang Diyos ang mamahala sa ating buhay, at nakapamamahala lamang ang Diyos sa ating buhay, kung tinanggap natin si Jesucristo na siya ang maging Panginoon at Diyos ng ating buhay, at sa pagitan ng pananalig sa Kanya, ay tunay na makamtan natin ang kalayaan sa kasalanan. Pangalawang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao, una, sa kabila na ang isang tao ay mayroong mithiin na maglingkod sa Panginoon, mayroong mithiin na sumunod sa kalooban ng Diyos, siya ay patuloy na nagkakasala dahil sa kakulangan ng kanyang kalaman sa salita ng Diyos. Gustuhin man niyang sumunod, subalit sa kabila noon, nagkakamali siya. Nagkakasala siya dahil hindi niya alam ang salita ng Panginoon. Dahil marami siyang hindi naunawaan sa salita ng Diyos. Madalas na nangingibabaw pa ang katuruan ng mga namumuno kaysa katuruan ng Diyos. Kung kaya ang hindi nakakaalam ng katotohanan, sa kabila na sila ay seryoso sa paglilingkod, subalit sa kabila noon ay patuloy na nagkakasala because of ignorance in the Word of God. So sa mga ito, purihin ng Diyos, sapagkat nais ng Panginoon itong mission ng Kingdom of God na True Light Church Incorporated. Kaya nga sinabing the True Light Church sapagkat ang iglesyang ito ay gagamitin ng Diyos upang linawin sa mga tao ang katotohanan ng mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Sa ganang aking sarili ay hindi ko kayang gawin ito. Subalit sa pamagitan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili at gawinawa ng Panginoon na ating mga puso ay mapagpasakop sa salita ng Panginoon. Okay? So, buksan natin ang ating banal na kasulatan. Sa aklat ng Romans chapter 6, beginning verse 1.
Roma chapter 6, beginning verse 1. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ng Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, diyan na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan at dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawan mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong magpailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, ang pinakamagandang punto rito, itong panghuling salita ng Apostol Pablo sa verse 14 na sinasabi, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, ang pamagat natin dito, no? Hahanguin na lang natin dito sa huling binasa natin. Hindi na dapat tayo mamuhay sa pagkakasala. No? Kasi ang topic nito, patay na tayo sa kasalanan at ang ating buhay ay para sa Diyos na lang. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Kamukha ng sinasabi ko kanina, dalawang bagay ang dahilan kung bakit ang mga tao ay patuloy na nagkakasala. Una, hindi totoong tinanggap nila si Yesu Kristo. Hindi totoong sinuko nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Nagkukunwari lamang. Hindi totohanan ang kanyang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Pangalawang dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na nagkakasala. Pangalawang kadahilanan ay walang iba kundi ang kamangmangan sa salita ng Diyos. Dahil sa hindi pagkaunawa sa mga salita ng Diyos,
Kaya siya nagkakasala. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na ang hidwang pananampalataya ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Galacia, bakit napakahalaga na tayo mga tumanggap sa Panginoong Kristo at nagsuko ng ating buhay sa Kanya, ay dapat huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag na tayong mabuhay sa kasalanan. Bagamat hindi maiwasan kung minsan, na minsan sa kabiglaanan, ay hindi maring hindi nagkakamali isang tao kahit sa pananalita, kahit sa pag-iisip, nagkakamali tayo. Pero iba, yung alam mo na kasalanan ay ginagawa mo pa. Mahalaga na hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Para tayo hindi mamuhay sa kasalanan, kailangan mapulo ang ating kaisipan at ang ating puso ng salita ng Diyos ng purong katotohanan. Kaya nga sinasabi ni Kristo, if you continue in my word, yet you are my disciple, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Para maging manatay, magpatuloy tayo sa salita ng Panginoon, para malaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa atin sa lahat ng kasalanan. Mahalaga, sapagkat ang sinasabi, mahalaga na hindi tayo dapat nagkakasala. Sapagkat sinasabi sa Galacia chapter 2, verse 17, ang sabi nito, ngunit kung kami nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo, ay matakbuhang makasalanan tulad ng mga hintil. Nangangahulugan bang tagapagtaguyod ng kasalanan si Kristo? Hindi. Kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako'y lumalabag sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. No? So inuna ko na, yun dapat ang conclusion. Inuna ko na yun upang madali natin maintindihan. So ngayong umaga, pagbulayan natin, no? Pagbulayan natin ang aklat ng Colosas chapter 2. Buksan natin ang aklat ng Colosas chapter 2. Ang aklat ng Colosas chapter 2, beginning verse 6. Ito ang mga sulat ni Apostol Pablo na napakahirap unawain. Na binibigyan, ang sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at hindi nakakaunawa ng katotohanan. Kaya ipinapahamak nila ang kanilang mga sarili. Subalit sa bagang ito, hindi niluloob ng Diyos na hindi natin malalaman ang katotohanan. Kaya sa bagang ito, ihanda natin sarili, hayaan natin na ang karunungan ng Diyos ang siyang dumaloy sa ating kaisipan. Ano man ang ating mga kalaman, iisang tabi muna natin upang magkaroon ng buwang ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay. Ang sabi nito ni Apostol Pablo, Colosas chapter 2, beginning verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Okay. Tinutukoy dito ng Apostol Pablo. Itinuturo ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. At ang lahat ng mga apostol, yun din ang itinuturo sapagkat yun ang ebanghelyo ng kaligtasan na si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa ikatlong araw upang sa pagitan ng kanyang mabuhay sa kanyang muling pagkabuhay. Ang lahat ng mga nananalig sa Kanya, bagamat
ay muli ring mabubuhay pagdating ng panahon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So dito, itinuturo ng Apostol Pablo na mabuhay tayo, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos. Una-una, sino ba talaga ang orihinal na nagtuturo ng pananampalataya? Hindi ba ang ating Panginoong Jesucristo? Nakasulat sa aklat ng lumang tipan nung sabihin ni Moises na mayroong isusugo ang Ama na isang propeta na mukha niya. Nang sabi niya, pagdating niya, siya ang inyong pakinggan. Ang tinutukoy noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas. So dito, makikita natin na dapat magpatuloy tayo sa katotohanan. Katotohanan itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Pablo, sa kanyang pananampalataya, ay wala naman siyang pinagturaran ng kanyang pananampalataya, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Pablo sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 1, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako, ang mukha ng pagtulad ko kay Kristo. Kung si Pablo, sa magitan ng kanyang pananampalataya, sa lahat ng mga salita ni Pablo na ipinahayag, ay wala siyang ibang pinagtutularan, kundi ang Panginoon Kristo. Ganun man para sa atin. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako, kamukha ng pagtulad ko kay Kristo. So ngayong umaga, ito ang pinarating ni Pablo na sinasabi diyan, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Isos, mabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatatag kayo, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kung ano ang pananampalatayang itinuro sa atin ng Panginoon Kristo, magpakatibay tayo doon. Okay? Ang sabi nito sa verse 8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. So ito, ang verse 8, verse by verse interpretation ang ginagawa natin. Ang verse 8, dito nakasalalay kung paano natin intindihin ang mga sumusunod na talata. Na sinasabi dito ng Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi mabihag inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa matuntunin ng sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, sa mga panahon ito, napakaraming mahuhusay na mga ngaral. Subalit nakakalungkot, hindi naman lahat, halos ang ipinapangaral ay walang iba, kundi yung mga magagandang salita na makapag-aakay sa mga tao para maging palasimpa, para maging masunurin sa Diyos. Subalit hindi naman talaga itinuturo ng buong-buo ang katotohanan. So kapag hindi natin itinuturo ang buong-buo ang katotohanan, ay may ibibilang ang isang mangangaral na isang magdaraya. Sapagkat pupili kang magsabi, pupili kang maglingkod na ikaw ay, sabi nga na Apostol Pablo, ang diablo man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kumisan,
May mga pastor na hindi nila nalalaman, nagagamit ng kaaway ang kanilang mabuhay upang pinipitin ang salita ng Diyos. Kamukha ng sinasabi ko kanina, anuman ang ating tatalakayin sa sunod mga talata, dito sa verse 8, ang lahat ng ito ng mga sinasabi ay mga aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sasabi-sabi ng mga matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. So dito lang makikita natin, malalaman natin sa pagitan ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo Jesus nang si Kristo ay magkatawang tao. Kaya nga, sinasabi ni Felipe, Guro, ipakilala mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin yun. Ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin yun. Sa aklat ng John chapter 14, bababasa natin doon. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, matagal na ninyo akong kasama, di yata't hindi pa ninyo ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mo sinasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Sapagkat wala akong ginagawa sa sarili ko, kundi ang kalooban ng aking Ama ang siya kong ginagawa. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na si Kristo Jesus at ang Ama ay isa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Subalit sa kanyang pagkakatawang tao, isinantabi ng Panginoon Kristo ang kanyang pagiging Diyos. Nakalagay sa aklat ng Pilipos chapter 2, beginning verse 5. Nang siya'y magkatawang tao, iniwan niya ang kanyang katangian bilang Diyos at siya'y nabuhay na isang alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Anupat ang lahat ng tuhod sa langit sa lupa hanggang sa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tunay nga ang sabi sa Colossus chapter 1, beginning verse 15. Colossus chapter 1 verse 15, na ang sabi rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So yan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So ang sabi sa aklat ng chapter 1, walang nilikha maliban kay Kristo Jesus. Kaya si Kristo Jesus kasama ng Ama na manlilikha. Yan ang ibig sabihin ng verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Verse 10, at dahil sa inyong pakipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Alam niyo ang verse na ito, ang pinangahawakan natin na mga panuntunan. Sapagkat nasabi ko nga kung minsan, hindi tayo makakapasok sa harapan ng Diyos hanggang hindi nalilinis ang ating buhay, hindi ganap ang ating buhay. Walang makakapasok sa harapan ng Diyos na marumi ang kanyang pamumuhay, kundi yun lamang mga nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Isang Kristo na nakuha sa krus ng Kalbaryo. Kung totohanan isinuko ng isang tao kanyang buhay sa Panginoong Isang Kristo, ay tunay nga na sa harapan ng Diyos, pinapagigganap ng Ama ang ating buhay. Sapagkat sapat ang dugo ni Isang Kristo para luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan ay kung pagsisihan natin ang mga kasalanan, tumalikod sa mga kalikuan, tumalikod sa kasamaan, at magbalik loob sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng dahil sa inyong pakipag-isa sa Kanya,
naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamalaan. Dapat nasasakop ni Kristo Jesus ang buo nating pagkatao. Dapat si Kristo ang buong may kapangyarihan sa ating pagkatao. Dapat si Kristo ang mayroong kapamalaan sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya upang maging ganap ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Sa verse 11, dahil sa pakipakisa kay Kristo, kayo'y pinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtuturing mula kay Kristo. Itong sinasabi ni Apostol Pablo, maraming mga controversies na mga verses sa Bible, sa aklat ng mga gawa, na sinasabi ng mga Hudyo, kapag hindi kayo nagpatuloy, ay hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Apostol Pablo sapagkat tunay na totoo ang panuntunan na ang mga Israelita upang sila'y mapilang sa bayan ng Diyos, inatasan sila na magpa-circumcise. Subalit sa panahon ng Kristo dahil sa kahabagan ng Panginoon, maging ang mga hintil na hindi circumcise ay kinahabagan ng Diyos. Kaya nung sila'y manampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng pangangaral nila Pablo at ni Pedro, nang sumampalataya sila, ay nilinis din ng Panginoon ang kanilang mga puso. So, ayon sa kautusan, ay dapat i-circumcise ang bata para ito rin siyang malinis. Pero sa panahonan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat lalo pang pinalalim ang ibig sabihin ng circumcision, ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang pag-circumcise ng ating mga puso. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoong Kristo, nililinis ng Panginoon ang puso natin. Nang sa ganon, ay ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Bakit nilinis? Kasi dumating sa punto nung tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo ay naging masunurin sa Diyos. Tayo ay sumusunod sa Diyos. Sa pagitan ng pananampalataya, tayo ay lumalakad sa kautusan ng Panginoon. Hindi para maligtas, kundi sumusunod tayo sa kautusan dahil tayo iniligtas na ng Panginoon. Verse 12. Okay, balikan pa natin ng konti, ng verse 11. So ayon sa kautusan, ang circumcision ay paglilinis ng katawan. Subalit sa ating Panginoon Kristo, mas mahalaga ang pag-circumcise ng ating kalooban, ng ating mga puso. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nang siyang lumilinis sa ating kasalanan, dapat malaman natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na upang nang sa ganun hindi tayo mabuhay pa sa kasalanan. At sa verse 12, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So dito, nababasa natin kanina sa aklat ng Roma, na tayo nananalig kay Kristo, dapat natin ibilang ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Kung tayo ay buhay, ang buhay natin ito ay para na lang sa Diyos. Kaya ang bawat mga mananampalataya, ang bawat mga alagad ni Kristo, ay dapat natin malaman na ang buhay na ito ay pinigay sa atin ng Diyos. Hindi na natin pag-aari. Wala na tayong kapamahalaan sa ating mga sarili. Dapat natin malaman kung totoong tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, dapat si Kristo na ang namamahala sa ating mga buhay. Si Kristo na ang nasusunod sa ating mga buhay. Okay, palakpakan muna natin ang Diyos. Hallelujah! Sabi nito, kayong mga hintil, sa verse 13, kayong mga hintil na dating patay
dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananakutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Okay. Ito ang verse na kontrobersiya na sinasabi ng iba na hindi raw dapat sundin ang kautusan sapagkat ang lahat ng pananagutan natin sa kasulatan ay wala na. Ipinako na ni Kristo Jesus yun sa cross. Sa isang banda ay mayroong katotohanan. Una, mayroon niyang katotohanan sapagkat ang mga bagay na dapat natin gawin mula ng pagkabata hanggang kung kailan tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, dapat ginawa na natin noon ay sumunod tayo sa Diyos. Pero dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, hindi tayo nakasunod sa Diyos. Kaya tinuring tayo mga makasalanan, kamukha natin na tayo mga hintel. Itinuring tayo mga makasalanan. Subalit dahil sa ginawa ni Kristo Jesus na siya'y napako sa cross, namatay at ibinubog niya kanyang dugo, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ang lahat ng kasalanan natin mula pagkabata hanggang sa tanggapin mo si Kristo Jesus ay pinatawad na lahat ng Diyos. Ang lahat ng mga pananagutan mo sa kautusan, lahat ng kasulatan laban sa iyo ay pinawalang bisa ng Panginoon. Sapagkat pinatawad ka na ng Panginoon sa kasalanan. Subalit iba ang usapan pagkatapos mong tanggapin si Kristo, ano ba ang magiging buhay mo? Magpapatuloy ka ba sa pagkakasala o ikaw ay mamumuhay para sa Diyos? Iyon ang ating pinag-uusapan ngayon. Kaya napakasimple nga ng kaligtasan eh. Tanggapin mo si Kristo, manalig ka sa Kanya, at magtatamo ka ng patawaran ng kasalanan. At pagkaraan mo ang itinuturo ng mga apostol, pagkatapos mong manampalataya at tanggapin, lumakad ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Amen ba? Hallelujah. Panampakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sa verse 15, mababasa natin, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupit niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang bihag na kanyang ipinaraga sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Purihin ang Panginoon sapagkat sinasabi nga ng mga apostol na marami nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Subalit hindi pinangyayari ng Diyos, hindi niloob ng Diyos na ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat kahit ano ang gawin ng tao, hindi naman talaga makatupad sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang mga kautusan ng Diyos ay banal at ang mga tao ay makalaman. Kaya magkalaban ang laman at ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay spiritual. Yan ang nakasulat doon sa Roma chapter 7 verse 14. Subalit, sabi ni Pablo, ako ay makalaman. Kaya hindi ko nagagawa ang nais ipagawa sa akin ng Diyos, sapagkat alipin ako ng kasalanan. Maraming tao alam ang kautusan ng Diyos, subalit hindi lang magawa, sapagkat hindi pa siya nakakalaya sa kasalanan. Kapatid, kapag iyon ang kalagayan mo, ang dapat natin gawin, lumapit tayo kay Yesu Kristo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo, sapagkat kung hindi natin gagawin ang paghingi ng tawad sa pamamagitan ng Kristo, ay hindi tayo maligtas, sapagkat si Kristo mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me.
Yan ang sinasabi ng Panginoon. So dito makikita natin na sa pamagitan sa verse 15 ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang pinarada sa manda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang pangangaral, ipinasyan niya na wala siyang ipangaral kundi si Kristo Jesus na napako sa cross ng Kalbaryo. Si Apostol Pablo ay puno ng kaalaman patungkol sa kautusan. Subalit siya na mismo nagsasabi na hindi siya nakakasunod sa kautusan. Sapagkat ang sabi kanya, nalaman niya na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Paano tayo makakalaya sa kasalanan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya lang ang makakagawa nun. Lumapit tayo sa Kanya. Nang sa ganon, maipatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pagitan ng kamatayan at dugo ng nagpapatibay ng pangungkipan. Walang iba kundi ang dugo ni Kristo na siyang lumiinis sa lahat ng ating mga kasalanan. So, purihin ang Diyos. Sa verse 16, ang sabi dito, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Alam niyo, ito ang pinakamatindi na verse sa Biblia na kapag hindi mo naintindihan, ay maaari mong masasabi na hindi mo na kailangan sundin ang kautusan. No? Take note, Colossus chapter 2 verse 16. Tandaan natin, makinig ng mabuti at ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon ang verses na ito. Ang sabi nito, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tutunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Alam mo, kung hindi tayo masilop sa pag-unawa ng verses na ito, sigurado ako na mahuhulog tayo sa kasalanan. Kailanman ay hindi itinuro ni Yesu Kristo na pwede mo nang kainin ang mga pagkain na pinagbabawal. Joseph, ilagay mo rin sa akin. Hindi naman makikita eh. Ang mga pagkain na pinagbabawal ay nakasulat sa aklat ng Leviticus. Leviticus chapter 11. At ganoon din ang mga pagkain na susulat na pwede kainin sa chapter 11. At Deuteronomy chapter 14. Doon mo, dito sa aklat na ito, malilinawan mo kung alin ang mga pagkain na ipinagbawal ng Diyos na huwag kainin ng mga Israelita o mga mananampalataya o ng bayan ng Diyos. Subalit ang mga pagkain na ipinagbabawal ng Diyos ay kinakain yun ng mga Hindel. Subalit ipinugod ng Diyos ang mga Israelita sapagkat itinuring ng Panginoon na ang bayang Israel ay nakatalaga para sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sinabihan ng Diyos, inutusan ng Diyos na huwag silang kakain ng mga bagay na marurumi sapagkat ang buhay ng mga Israelita, ang Diyos ang sabi, sapagkat kayo ay nakatalaga sa akin. Hindi saklaw nito ang mga Hindel.
Kaya ang mga hintil ay itinuring ng mga taong makasalanan sapagkat hindi sila saklaw ng kautusan. Nabubuhay sila sa sarili nilang mga pamamaraan. Ano man ang gusto nila, kaya nilang gawin. Sapagkat hindi sila saklaw ng kautusan. So, balik, ano ba ang kaugnayan natin sa mga Israelita? Nung tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan, nung tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at ang Grigo. At ang mga Hintil, wala nang pagkakaiba. Ang mga lalaki at babae, iisa na lahat kay Jesucristo. Ngayon kung tayong mga Hintil ay itinuring ng Diyos na kanyang bayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ngayon, nasa ilalim na tayo ng pamamahala ng Diyos. Nung isuko natin ang ating buhay, ibinigay na natin sa Diyos ang kapamahalaan ng ating buhay. Ngayon, sa kaharian ng Diyos, ay may mga panuntunan. Sapagkat walang kaharian na walang panuntunan, na walang batas. Kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, sumunod tayo sa mga batas ng Diyos. Sumunod tayo sa panuntunan ng Diyos. Dito natin maunawaan kung bakit si Kristo Jesus ay nagkatawang tao, sapagkat nakita ng Diyos na ang kanyang bayan ay patuloy na nagkakasala dahil sa kanilang mga kahinaan. Hindi nila kayang sumunod. Kaya isinugo ng Ama ang ating Panginoon Kristo, nabuhay at pagdating ng 30 taon, siya ay nangaral at naganap sa kanya ang lahat ng masinabi ng propeta na kailangang maganap, na siya ay magbata ng hirap at mamatay sa kamay ng matatanda ng bayan, upang sa pamitan ng kanyang kamatayan ay may patawad sa lahat ng tao ang kasalanan hindi kayang patawarin sa pagitan ng tupad sa kautusan. Ngayon, kung si Jesucristo na ang namamahala sa ating buhay, si Jesucristo na rin ang nagsasabi na huwag ninyong akalain sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 17. Ito ang tinuro ng ating Panginoon Kristo, huwag niyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan, na parito ako upang ganapin at ipaliwanag ang mga ito. Tandaan ninyo, ang sinumang gumaganap ng kautusan at nagtuturo sa mga tao na ganapin ito ay ibibilang na dakila sa karya ng Diyos. Kung sino mang hindi gumaganap ng kautusan at magturo ng ganon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa karya ng Diyos. Kaya nga sinasabi na Apostol Pablo sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, all have sinned and come short to the glory of God. Kapag hindi mo tinuro ang kautusan ng Diyos, ikaw na ang pinakababa sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag pinakababa ka sa kanan ng Diyos, hindi mo narating ang dapat mong marating. Sa halip na ang mga itinuturing na ganap ay 100% sapagkat kung muli lang sinuko ang kailang buhay sa Diyos. Ngayon, nandun ka, 5% lang. Paano mo narating ang kaya ng Diyos? Wala ka sa kapamalaan ng Panginoon kapag hindi mo naintindihan ang mga bagay nito. Ngayon sa ating pagbabasa nito, napakadalas dito sa Colossus chapter 16, ang sinasabi ng Apostol Pablo na huwag kayong papasakop. Kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin. Ang tanong, ang pagkain ba ito ay tumutukoy ba sa mga marumi at malilinis na pinagbabawal? Kung pag-aralan natin mabuti ay hindi iyon nauukol doon. Nauukol yun sa mga pagkain at mga inumin na inihahandog sa dambana sa tuwing maghahandog ang mga Israelita patungkol sa pagpapatawad ng kasalanan. Sapagkat may mga panuntunan doon.
na ang mga handog na yon, may mga handog na kailangan ang mga saserdote lamang ang kakain. Hindi mo pwedeng kainin yon ng hindi mga saserdote. Ganun may mga panuntunan din. Kung tayo nagbabasa ng Biblia, may mga panuntunan din patungkol sa pagkain na kinakailangan ubusin nila yon. Huwag silang magtitira. Sapagkat ang inihandog nila, kailangan din nilang kainin. At may panuntunan din na ang mga itinuturing na marumi ayon sa kautusan ay hindi po pwedeng kumain noon. So ang pagkain ay sinasabi diyan ay walang iba kundi patungkol sa mga pagkain inihandog alay sa Panginoon. Okay? Mga kautusan yon at mga inumin tungkol sa kapistahan, tungkol sa mga kapistahan, nakasulat din yun sa Biblia na ginaganap ng mga hintel, ng mga Hudyo. Subalit tayong mga hintel, hindi tayo saklaw noon. Inutos yun sa mga Hudyo sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Madaling intindihin na hindi tayo pwedeng magpapasakop sa kapistahan o bagong buwan. Pero pagdating sa araw ng pamamahinga, napakahirap intindihin. No? Sapagkat utos ito ng Diyos. Kung tinutularan natin si Jesucristo, dapat alam natin kung paano ginagawa ni Kristo ang patungkol sa araw ng pamamahinga. Na sa biglang tingin ay para bagang nilabag ni Jesucristo ang araw ng pamamahinga nung sila'y naglalakad at nagutom ang kanyang mga alagad at nangitil ng buhay, ay tunay na sinaway sila, pinuna sila ng mga Hudyo at sinabi, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang kautusan? Bawal yan tuwing araw ng pamamahinga. Kaya sila ay pinagsabihan ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw kayo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ba inaahon ninyo ang inyong mga baka na nahulog sa balon? Kung araw ng pamamahinga, kahit araw ng pamamahinga, inaahon ninyo. Gaano pa? Gaano pa ang isang tao na 38 taon na pinahirapan ng diablo? Hindi ba kailangan pagalingin siya kahit araw ng pamamahinga? At dapat nating malaman, mga kapatid, ang katotohanan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa kahit araw ng pamamahinga. Nakalagay sa banal na kasulatan na ng ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos. Pero dapat nating maintindihan, kung ang Diyos ay nagpapahinga sa araw ng Sabado, dapat kung nananalangin ka, hindi tutugunin ng Diyos yun. Kasi namamahinga ang Diyos eh. Pero hindi eh. Kahit araw ng Sabado, kapag nananalangin ka sa Diyos, tinutugon ng Panginoon. Kapag ikaw ay may karamdaman at nananalangin ka sa Diyos ng kagalingan, kahit araw ng pamamahinga, ay tinutugon ng Panginoon. Gumagawa ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa buhay ng lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kaya hindi natin nababayunin ang araw ng pamamahinga sapagkat ang tunay na kapahingahan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At kailan yun? Ngayon, kapag narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, kinakailangan lumayo tayo sa kasalanan, magsikap tayong mapagharian ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all those things you shall be added unto you. Okay. Sa lahat ng mga nakasulat sa Biblia, ito ang dapat natin matandaan. Kapag may binabanggit si Apostol Pablo na pagkain riyan, ang mga pagkain na yon ay nauukol sa pagkain ng malilinis. Mula sa pagkain na malilinis, dapat wala kang ipagbabawal dyan. Okay. Isipirit mo ito, ang mga pagkain na hindi dapat kainin. Para sa ikalilinaw ng ating
kaalaman, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4. Ang sabi nito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang mga aral ng diablo dahil sa paninilang ng mga sinungaling na ang mga budihin may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Yan. Ang mga pagkain pa lang yung pinagbabawal. Pag darating ang panahon, nagagawin ng diablo ito. Ipagbabawal nila ang mga pagkain. Ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos. Ano ba ang mga pagkain nilikha ng Diyos na dapat kainin ng mga sumasampalataya at lubos na nakaunawa ng katotohanan? Yun ay mga pagkain malilinis. Mula sa pagkain malilinis, wala kang dapat ipagbawal doon. Pero darating ang panahon na mayroong magbabawal. Iyan ang pag-unawa ng banal na kasulatan. Huwag natin ididiretso. Ang pag-unawa natin ay kinukumpara natin sa kultura natin mga Pilipino. Kapag binanggit ang pagkain, alam natin ay yung mga pagkain na dati na natin kinakain na hindi natin alam. Sumusuway pala tayo sa utos ng Diyos sa ganong kalagayan. Subalit kaya naintindihan natin ang katotohanan kung ano ang dapat natin kainin at hindi dapat kainin. Mula sa mga pagkain na ibinigay ng Diyos na dapat natin kainin, walang sino mang dapat magbabawal doon. Sapagkat ang mga pagkain malilinis ay nilikha ng Diyos yan para kainin ng mga sumasampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Okay, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Dito, naunawaan natin ang banal na kasulatan sa verse 16, kaya huwag na kayong pasasakop sa anong tutunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, bagong buwan o sa araw ng pamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Kaya hindi na natin ginagawa yun. Hindi na tayo nagpapasakop sa matutunin na yun sapagkat ang mga gawain natin na iyon, ang matutunin na yun ay ginawa ng Kristo para sa atin. Iyon ay patungkol sa paglilinis ng ating buhay. Patungkol sa mga pagkain ng mga tutunin. Mga pagkain ng handog. Okay. Tayo ay naligtas sa pagitan ng pananampalataya. Kaya hindi na tayo saklaw doon. Sapagkat ang mga dapat na gampanan natin ay ginampanan na ni Kristo para doon. Okay? Dito sa verse 18, huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinanmarali nilang sila ay nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pagitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Hindi sila napapasakop kay Kristo na siyang ulo ng mga ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkaumpong-umpong sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Okay? Ano ang sinasabi ng Apostol Pablo? Huwag tayong papasakop doon sa mga nagpapakumbaba sa kamagitan ng kanilang pagsampa sa mga anghel ay hindi pala Diyos ang sinasampa ng mga tao yun eh. Kundi sumasampa sila sa mga anghel. At alam natin na hindi lahat ng anghel ay banal. Ang anghel na pumanig sa Diyos at siyang nanating banal. Subalit, ang mga anghel na pumanig sa diablo ay nahulog sa kasalanan at nagrebelde laban sa Diyos. Kaya, sinasabi si Satanas man maaaring magkunwaring anghel ng kalimaragan.
Akala mo anghel, pero yun pala si Satanas pala, nanililin lang ang tao. Dito sa verse 20, ang nakalagay dito, ang bagong buhay kay Kristo. Ito na, makinig tayo mabuti. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nag-aari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag hihipon yun. Yan. Alam niyo ang mga salitang ito, may nakasulat din ito sa Levitican. Sa Book of Leviticus, sa aklat ng Leviticus, huwag kang hihipon ng mga patay, huwag kang huwag kang titikim yan, huwag kang hahawak yan. Sapagkat kapag hinipo mo yan, ay hindi ka ituturing ng marumi. Pero ano ba itong mga panuntunan ng sanlibutan na sinasabi dito? Ano ba ito? Dito sa verse 2, dito sa verse 21, ang sabi dito, ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapahubba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapagpigil sa mga pagmamalabis ng laman. Ay ito palang mga panuntunan na ito ay utos at aral ng mga tao, hindi naman pala utos ng Diyos. Okay? Ganito dapat natin ini-interpret ng Biblia. Ang mga nakasulat yan na huwag hahawak, huwag titikin, huwag hihipo. Iyon ay mga pamahiin patungkol sa mga kautusan na minana nilang mga turo. Hindi yun kautusan ng Diyos. O kung nakakahawig man ng kautusan ng Diyos, ay wala tayong magagawa. Subalit, dito sa verse 21, nilinaw ni Apostol Pablo kung ano ang mga salitang kanyang isinulat na sinasabi niya ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Hindi aral ng Diyos yun, kundi yun ay mga pamahiin nila. Okay, yun dapat natin maintindihan. Sa chapter 3, verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahagi sa kanyang karangalan. Iyon ang ating conclusion. Okay? Pagdating ng takdang panahon, kapag tayo naging masunurin kay Yesu Kristo, ay tunay na darating panahon, makakahati tayo sa kalwalhatian ng Diyos. Kapag nahayag si Kristo, mahayag din tayo at makakahati ng kalwalhatian ng Diyos. Tayo magsusulit sa Panginoon. So ngayon, naintindihan natin kung paano i-interpret ang banal na kasulatan para huwag tayo magkamali. Intindihan natin ang mga background, intindihan natin ang bawat salita. No? Kaya mayroon tayong pamamaraan sa pag-unawa, verse by verse interpretation, upang nas ganun huwag tayong maligaw sa pag-unawa ng mga bagay patungkol sa nakasulat sa Biblia. So purihin ang Diyos at nawa sa bagay ito ay mayroon tayong nakuha ng pamamaraan patungkol sa pag-aaral ng Biblia. At una sa lahat, nawa ang puso natin ay mapuno ng paghahangad na tayo ay mapagharian ng Diyos. Mapuno ng paghahangad na lumakad sa kalooban ng Panginoon at huwag na natin susundin ang dati nating pagkatao. Tayo ay bago na. Iba na tayo. Ang ating sarili ay namatay na kasama ni Kristo.
na ipako ng ating mga buhay kasama ni Kristo. At kung nabubuhay man tayo, ay tayo ay nabubuhay para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah, purihin ng Diyos. At tayo dumako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa kaliwanagan, hindi mga salita na aming pinag-aralan ngayong umaga. Tunay nga po, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang mga tao na nanonood sa video ito, Panginoon. Sino man sila, O God, nawa magkaroon ng hamon sa buhay nila. Na ang salita ko, Panginoon, ay pag-aralan mabuti upang huwag silang maligaw sa katotohanan. Aba, tunay na po, Diyos, kung paano mo, Panginoon, pinatubayan kami sa kaalaman at sa karunungan. Gawin din po, Panginoon, ganun din po, Diyos, panalangin ko sa bawat nakikinig ng iyong mga salita. Ibuhos mo karunungan sa kanila, ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala. Ang sino mang may pangangailangan sa Diyos, kagalingan, kalakasan, kalusugan, kaligtasan, right now, in the name of Jesus, kagambin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Receive your healing right now in the name of Jesus. Receive your salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Dalangin ko na patuloy mong kalingain ang mga anak mo, O Diyos, na inilapit mo sa iyong paanan. Patuloy mong kalingain ang aking buong sambahayan. Ang sambayan ng Salazar Mapili, ang sambayan ng Gonzales Mapili, ang sambayan ng Bantayan Mapili, ang sambayan ng Concepcion Mapili, ang sambayan ng Binugas Mapili, ang sambayan, Panginoon, Nabayo Mapili, maging sambayan, Panginoon, Asidira Mapili, Engin Mapili, Antoko Mapili, at sa lahat ng mga tao, Panginoon, Lord, na mga nanood, lahat ng mga sambayanan, lahat ng mga tao na nanonood sa video ito, nais iparating sa inyong Diyos na mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon. At ito ang panahon upang tayo magpalikod sa Kanya sa pamamagitan ng katotohanan ng Kanyang salita. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Lord, bago tayo bukas sa panalangin, awitan muna natin ang Panginoon ng awit mula sa ating Diyos.
Sa mga ito, Diyos,